Ako nga pala si Andrew. Tahimik lang akong tao. Hindi masyadong nakikipaghalubilo sa iba. Pero nagbago yun na nakilala ko si Axel. Pareho kaming bagong hire sa isang kumpanya. At nakita kami sa orientation. Una kong napansin sa kanya ay yung ngiti niya. Relaxed. Parang walang problema. Pare, Andrew, diba? Ako si Axel. Inabot niya agad ang kamay niya. Matatag. Mainit. Mula noon, lagi kaming sabay kumakain. Lagi rin siyang may kwento. Mula sa mga trip niya hanggang sa mga simpleng kalokohan. Hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing kasama ko siya, gumagaan ang pakiramdam ko. Para bang may isang taong nakakaintindi sa akin nang hindi ko kailangang magsalita. Sabayan na kita pauwi, madalas niyang alok. At sa bawat paglalakad naming magkasabay, mas nakikilala ko siya. Sa isip ko, buti na lang dumating siya. Habang tumatagal, iba na ang nararamdaman ko kay Axel. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi basta simpleng tingin lang kundi yung parang may gusto siyang sabihin. Pero pinipigilan niya. Minsan din, kapag naglalakad kami, bigla na lang niya akong hahawakan sa balikat o sa braso. Simpleng hawak lang pero nag-iiwan ng init sa balat ko. Naiilang ako pero sa loob-loob ko gusto kong tumagal pa ang hawak niya. Isang gabi, nagaya siya. Uminom daw kami sa maliit na bar. Nagkwentuhan kami ng kung ano. Pareho na kaming medyo lasing nang napatingin siya sa akin. Seryoso. Tapos dahan-dahan siyang lumapit. Aramdam ko ang hininga niya. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan ng mga labi namin. Pero umatras siya. Sorry, nadala lang, sabi niya. Tumawa siya ng pilit. Ako naman, ngumiti na lang. Kahit sa loob-loob ko, gusto ko sanang ituloy. Dumating yung work trip namin. Sa kasamaang palad, isang kwarto lang ang available para sa amin ni Axel. Ayos lang ba? Tanong niya. Tumango lang ako. Kahit kinakabahan ako. Kinagabihan, malakas ang ulan. Nag-brown out pa. Nakahiga kami sa magkahiwalay na kama. Pero hindi ako makatulog. Tahimik lang ang paligid. Maliban sa kulog at patak ng ulan. Andrew, tawag niya. Natatakot ka ba? Natatawa niyang tanong. Hindi Suot ko. Pero halata siguro nanginginig ako. Bigla siyang lumapit at humika sa tabi ko. Relax lang. Bulong niya. Ramdam ko ang init ng katawan niya at hindi ko mapigilang pumikit. Doon, niyakap niya ako ng mahigpit. Una, nagulat ako. Pero kalaunan, kumanti rin ako ng yakap. Ang tibok ng puso niya, naririnig ko. Ang init ng katawan niya, aramdam ko. At sa gabing iyon, nakatulog ako nang may ngiti sa labi. Hindi ko na alam kung alin ang mas malakas. Ang ulan sa labas, ang pintig ng dibdib ko. Nakahiga kami pero hindi na namin kayang magpanggap. Andrew, tawag niya. Mahina pero puno ng emosyon. Tumalikod ako para harapin siya. Nakita ko ang mga mata niya, puno ng pagkaalinlangan at pananabik. At doon, hinalikan niya ako. Dahan-dahan, parang takot masira ang sandali. Ako naman, imbis na umatras, gumanti. Mainit, malambot, at totoo. Nagpatuloy ang halikan
hanggang sa bumigat ang hininga naming pareho. Paramdam ko ang mga kamay niyang humahaplos sa likod ko, sa braso ko, hanggang sa hindi ko na mapigilan ang pagdaos-dos ng katawan ko palapit sa kanya. Sa kama naghalo ang init ng balat namin. Ang bawat halik at haplos ay puno ng emosyon. Hindi lang ito basta pisikal. Ramdam kong matagal na rin niyang pinipigilan. Kaya ko. Matagal na kitang gusto, Andrew. Bulong niya habang magkayakap kami. Hindi ako makasagot. Nalikan ko na lang siya ulit. Dahil doon pa lang, sapat na ang sagot. Pag-uwi namin mula sa trip, alam kong hindi na kami gaya ng dati. Pero hindi rin kami na kunwaring walang nangyari. Mas naging close kami, mas open. Hindi pa namin sinasabi sa lahat, pero sa bawat hawak kamay, habang naglalakad pa uwi, ramdam ko na walang ibang kailangan. Andrew, sabi niya, minsan habang nakaupo kami sa parke, gusto ko malaman mo, seryoso ako sa'yo. Seryoso ako sa atin. Ngumiti ako. Hinawakan ang kamay niya. Alam ko, Axel. Ako rin. At doon, naghahawak kaming naglalakad pa uwi. Sabay tawa, sabay kwento, sabay lahat. Hindi ko alam kung anong hinaharap namin. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ko na kailangan mag-isa. Hindi ko na kailangan mag-isa. Nandiyan na siya. At doon nagsimula ang pinakamasayang parte ng buhay ko. Si Axel at ako magkasama.